Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. 6:07 sa aking orasan. Salamat sa Panginoon sa opportunity po na tayo ay nagkita sa umaga ito. Ngayon po ay Sunday, Lord's Day. Salamat sa Lord dahil tayo po ay nagising. Opo. At napaka-inam na simulan natin ang umagang ito na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito, sa opportunity na kami ho ay muling makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa opportunity na binigay nyo. Ang aming dalangin, Banal na Espiritu, ay maging hamon sa amin ang salita ng Diyos. Ganapin namin to sa aming mga sarili sa patnubay ng Banal na Espiritu. Salamat sa mga nakalipas na oras sa pagbabantay nyo sa amin. Nagising ho kami sa inyong kalooban. We'd like to thank you for your goodness. Sa kabila ng mga challenges sa buhay, ay dito pa rin po kami, masaya, masigla sa patnubay po ninyo. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at purihin po ang inyong pangalan sa umaga ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit. Excuse me po. Magandang umaga po sa inyong lahat, especially sa mga kaparian natin, kay Bishop Patricio Buson, sa Diocese ng Bacolod, sa lahat ng mga kaparian po natin dyan. Magandang umaga po sa inyo. At sa aking, especially sa aking ding parish priest dito sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca at kay Father Nobles. Maraming salamat po at sa lahat ng mga opisyales na nabanggit na parish church. God bless. Update muna tayo kay Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Ayon po sa Vatican News, statement from the Holy See Press Office. Sabi po ay the Holy Father's clinical condition remains stable. Yun po ay binabanggit. At ang sabi pa sa balita, the Pope remains alert and oriented. He received the Eucharist on Saturday afternoon, then dedicated himself to prayer. So makita natin, good news pa rin to mga kapatid. Bagamat medyo hindi pa maayos ang lagay ng ating Santo Papa, pero magdasal lang po tayo. Malaki yung nagagawa ng ating panalangin. Inaasikaso siya ng mga mahusay na doktor doon po sa Roma mismo. At pag-pray natin ang kalooban ng Lord para kay Santo Papa. Mamaya include natin siya sa ating panalangin, sa ating closing prayer. Mga kapatid, dediretso na ako sa Gospel for today. Tayo po ay nasa Luke chapter 6. Marisa Buyaw, magandang umaga po. Alan Yaneta dyan sa Hungary, God bless kapatid. Kay Louie, Bobby Taruk, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Kay Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. Abder Alpinage Sales, bro, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Oo. Alright, Luke chapter 6, verse 39 hanggang 45 po tayo. Sabi po dyan din, Jesus gave the following illustration. Can a blind person lead another when they both fall into a ditch? The students are not greater than their teacher, but the student who is fully trained will become like the teacher. And why worry about a speck in your friend's eye? Then you have a log in your own. How can you think of saying, friend, let me help you get rid of that speck in your eye, when you can see past the log in your own eye? Hypocrite, first get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. Basahin natin sa Tagalog para mas swak na swak, mga kapatid. Dali po Chapter 6, 37.
Huwag niyong husgahan ang kapwa niyo at hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag niyong paparusahan ng iba para hindi rin kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo at patatawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo sa iba at bibigyan din kayo ng Diyos. Tatanggap kayo ng sakto sa sukat. Siksik, punong-puno, at umaapaw. Yung panukat na ginamit nyo sa iba ang gagamitin din sa inyo ng Diyos. Nagkwento si Jesus sa isang parable, hindi pwedeng igay ng isang bulag ang isa pang bulag. Kung gagawin niya iyon, pareho silang mauhulog sa hukay. Hindi pwedeng mas magaling ang mga estudyante kesa sa teacher. Pero pag nakumpleto niya ang training, magiging kagaya sila ng teacher. Bakit pinapansin mo ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero di mo pinapansin ang napakalaking kahoy sa sarili mong mata? Paano mo sasabihin sa kapatid mo, halika, alisin ko yung puwing sa mata mo, kung ikaw mismo, hindi mo makita yung napakalaking kahoy sa mata mo? Plastic. Alisin mo muna yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata, saka ka makakakita ng malinaw para tanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo. Hindi pwedeng magbunga ng masama ang mabuting puno, at hindi rin pwedeng magbunga ng mabuti ang masamang puno. Nakikilala ang bawat puno ayon sa bunga nito. Hindi ka makakakuha ng prutas na fig sa matinik na halaman, at hindi ka rin makakakuha ng uba sa mga ligaw na halaman. Nagbubunga ng mabuti ang mabuting tao galing sa mabuti niyang kalooban. Ang masamang tao galing sa masamang kalooban ay nagbubunga ng masama dahil kung anong nasa puso ng tao ay lumalabas sa mga salitang sinasabi niya. Mga kapatid, pansinin niyo itong chapter 6, verse 39. Ang konteksto po nito yung huwag tayo humatol sa kapwa. Yan po yung pinag-uusapan diyan. At madalas ang Panginoon para maintindihan niya yung nag-iba yung kanya sinasabi, gumagamit po siya ng paglalarawan. Pansinin niyo rito yung binanggit niya sa verse 39. Yung bulag na tao. Sabi diyan hindi pwedeng mag-akay ang bulag sa kapwa bulag. Madidisgrasya. Pangalawang ginamit niya na ilustrasyon, yung mga estudyante sa talatang 40. Diba? Hindi pwedeng mas magaling ang mga estudyante, kaysa sa teacher. Pero pag nakompleto na yung training, magiging kagaya sila ng teacher. Tapos binanggit niya rito, yung sa mata natin. Diba tayo, bakit natin kinakalikot yung mata natin? Una, makate. Pangalawa, usually pagkagising, diba? Pag nagigising ka, umiinat yung katawan mo, nagre-relax, umihikab tayo. Pero bahagi ng ginagawa nating ritual sa umaga, inaalis natin yung muta. Okay, ba't natin inaalis yung muta sa mata natin? Para makakita tayo na maayos. Bakit natin ginaganon yung mata? Hindi ko ginaganon yung mata ko Hindi ako gumagawa niyan. Tinatanggal ko lang yung muta sa paligid at sa paligid ng mata para makakita tayo na maayos, di ba? Binabanggit dito ng Panginoon gusto mong ayusin yung problema ng iba. Ang sinasabi ng Lord dito sa punto na to, tignan mo muna yung sarili mo, ayusin mo muna, tanggalin mo muna yung nakaharang sa mata mo bago mo tulungan ng ibang tao. Ang point lang dyan ng Panginoon Diyos, bago natin punahin ng isang tao, tignan mo muna yung sarili mo, baka mas matindi pa yung ginagawa mong hindi maganda. Opo. Kasi sinasabi nga plastic ang pagkakasalin dito sa taglis Plastic, alisin mo muna yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata. Yung sabing kahoy, yung problema dyan sa mata mo, baka sangkaterba yung muta niyan, tanggalin mo muna yan, para makakatulong ka sa iba. Tapos binanggit niya rin yung puno. Sabi niya, ang puno, nagbubunga yan Kung ano yung tinanim mo, yan. Hindi pwede magbunga yung puno ng masama na puno, na bunga. Opo. Nakikilala yung puno ayon sa bunga nito.
Yun po yung binabanggit niya. Sa madaling salita mga kapatid, itong illustration na ginamit ng Lord tungkol sa bulag na tao, sa estudyante, saka sa guro, tapos doon sa mata natin na may muta na makapal, opo, tapos yung puno, mga kapatid, ilustrasyon lahat yon. Pero ang pinakapunto ng Panginoon Diyos ay naandun sa huling bahagi ng talatang 45. Yun po yung binanggit ng Panginoon. Pansinin po ninyo, sa huling bahagi, sabi po doon, di ba, nagbubunga ng mabuti ang mabuting tao galing sa mabuti niyang kalooban. Ang masamang tao galing sa masamang kalooban ay nagbubunga ng masama. Dahil kung anong nasa puso ng tao ay lumalabas sa mga salitang sinasabi niya. Yun po yung punto. Ilustrasyon lang po yun. Yung talatang 39, yung blind person lead another, estudyante tas sa mga teacher, tapos doon sa problema sa mata, tapos ikaapat na illustration ng Lord ay yung puno. Ang point lang doon sa apat na ilustrasyon na yun mga kapatid, ang sinasabi ni Lord, yung puso natin na may problema. Okay? Nagbubunga ng mabuti ang mabuting tao sa mabuti niyang kalooban. Yung kalooban natin, yung binibigyang pansin dito. Kung ano tayo. Kung masama ang kalooban ng isang Katoliko sa isang kapwa, lalabas yun. Hindi mo pwedeng pigilan yun. Dito binabanggit nga rito yung salitang plastic, di ba? Pag sinabi natin, napaka-plastic nitong taong to. Ibig sabihin, hindi po tayo totoo. Nagkukunwari po tayo. Pagka kaharap natin tao, maganda sinasabi natin, very positive, pero pag nakatalikod po yung kaibigan nyo, ginalibak natin. Marami tayong sinasabi, pinag-uusapan natin siya pag nakatalikod yung tao sa atin. Hindi po siya maganda. Kasi yung talatang 37, yan po yung konteksto niyan hanggang talatang 45 na pinag-uusapan, yung paghusga sa kapwa. Hindi siya pwede. Kung Katoliko tayong matino, may takot tayo sa Diyos, huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Una, bakit ka manghusga? Sino ba tayo? Diba? Pare-pares tayong makasalanan. Pare-pares tayong binayaran ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo maghahatol sa ating kapwa. Kung ano napansin natin sa ating kapwa, ipagdasal po natin. Kung tayo man ay magsasalita o i-correct natin ng isang kapatid, be sure, katulad na sinasabi ng Panginoon dito, bago mo tignan ang muta ng iba o yung pagkakamali, yung representation ng problema sa mata, tignan muna natin sarili natin. I-correct muna natin sarili natin. Kasi madaling makita yung pagkakamali ng iba. Ang very challenging for us bilang Katoliko, paano natin bantayan yung sarili natin. At doon tayo nagkakaproblema madalas. Madali nating punahin yung ibang tao, kapitbahay, kasama sa parokya, yung ating pare, ating bishop, marami tayong puna. Mga kapatid, hindi yun ang trabaho natin bilang Katoliko. Ang trabaho ng Katoliko na may takot sa Diyos, may respeto ka sa Diyos, may respeto ka sa mga pare natin, sa bishop natin, sa mga leaders ng simbahan natin sa parokya, may respeto ka sa sarili mo at may respeto ka sa kapwa. Isang paraan ng respeto, hindi mo siya sinasabihan ng hindi maganda. Mag-ingat po tayo doon sa kakapuna sa ating kapwa. Kasi baka po kakapuna natin tayo pala may problema. Malaki pa pala yung problema natin. Iwasan natin maging plastic. Mabigat pong salita yan pag sinabihan po kayo na napaka-plastic mo naman. Hindi ka totoo, ibig sabihin nun. Kaya ito pong salita ng Panginoon, malaki pong tulong nito sa atin. Huwag po ninyong isipin na ang salita ng Diyos ay para po sa inyo lang. Hindi po, para po kay Brad Calix din ito. Sa tuwing nagme-meditate ako ng salita ng Panginoon, ako po yung unang tinatamaan. At nagiging maingat din po ako sa pag nagsishare po ako sa inyo.
Kasi ayokong lumabas na kayo may problema, ako wala akong problema. Hindi po totoo yun. Maski na po ang pare, pag nagsasalita sila, di ba, maingat sila magsalita. Ganon din po si Brad Calix. At tayo po, maganda po ito na matutunan po natin to, mga kapatid. Maikli lang po itong share natin ngayong umaga. Kasi dadalo kami ng misa alas 7. So mga 6:45, dapat nakaalis na kami dito sa bahay. Sa madaling salita, as I close, mga kapatid, anong klaseng kalooban meron tayo? Maganda po yun. Suriin natin yung sarili natin. Am I growing in the Lord? Mabait ba ako sa asawa ko? Mabait ba ako sa aking mga anak? Mabait ba ako sa aking parish priest? Kamusta yung puso? Kapatid, tandaan nyo ito. Ang resulta ng sinasabi natin, resulta ng puso natin yon. Kaya kung ikaw yung tao na madali kang magsalita ng hindi maganda sa kapwa, yun ang lagay ng puso mo. Madali kang humatol sa kapwa, yun ang lagay ng puso mo. Probably you are not growing in the Lord, kapatid. Marahil may problema na tayo sa pananalangin, nagkakaproblema na tayo sa ating relasyon sa Lord. Tandaan nyo, kapag may nasabi ka na sa kapwa, mahirap nang bawiin yan. Makakabawi ka pero matagal. Pero yung lamat na naiwan doon sa sinabi natin na paghatol sa ating kapwa, mahirap na hong ma-repair yun. Tinuturo sa atin ng Lord, maging maingat tayo sa paghatol sa ating kapwa. May napapansin tayo, yes, totoo po yun. Pero bago natin pansinin yung iba, pansinin mo natin sarili natin. Sabihin natin kay Lord, Lord, tama ba tong yung lifestyle ko? Am I growing in you? Tama ba yung gagawin kong pag-rebuke ng isang kapatid? Baka naman ako may problema. Maganda po yun, yung ganong attitude lagi. Kaya para maiwasan natin paghatol sa iba, maging maingat lang tayo. Pag may napansin ka, huwag ka kagad mag-react. Magdasal ka sa Panginoon. Lord, may napansin ako sa kapatid ko. Gusto ko po siyang lapitan pero hindi ko alam kung paano. Bigyan niyo po ako ng magandang timing. Tsaka pag nag-share tayo sa kapatid natin, anumang nakikita mo na sa tingin mo hindi ayon sa Biblia, maging mahinahon po tayo. Huwag po tayong taklesa. Lalo na yung sasabihan mo isang kapatid na personal yung gusto mong sabihin. Huwag ka magsabi ng personal sa GC. Mali po yun. Kasi hindi alam ng ibang tao yung problema nyo, papaalam mo pa sa GC. Mali po yun. Huwag nyo gagawin yun. Huwag kayong mag-post sa social media ng personal na galit nyo sa isang kaibigan. Mali po yan. Mali po yan. Ang gawin nyo, magdasal kayo kay Lord. Pangalawa, pag kayo ng timing, puntahan po ninyo. Makipag-appointment kayo doon sa tao. Yun po yung ginagawa ng civil na tao. Pag sinabing civil, yung ginagamit yung isip. Yung hindi barumbadong tao. Yung matinong Katoliko, ganon. Huwag kang basta mag-post sa social media. Pag nag-post ka dyan, hindi mo inisip masyado yan, ikaw ang magkakaproblema dyan. Huwag kayong basta nagre-repost nang hindi nyo iniintindi yung laman, ha? Huwag po yan, masama yan. Makakasuhan kayo na cyber libel yan. Maski na anong dasal nyo dyan, basta ang tao napundi sa inyo, hindi nyo pasa kayo ng mga article na hindi nyo inaalam, yung pala fake news niya, sasabit po kayo dyan. Opo. Maging maingat sa paggamit ng social media. Pangalawa ho, yung relasyon sa kapwa natin, bantayan natin. Tandaan nyo, relasyon ang iniingatan natin dito, ha? Relasyon ang iniingatan natin. Gusto nating ma-maintain yung magandang relasyon. Pag nagsalita tayo, ayusin lang natin. Kasi pag nagsalita ka na, mahirap bawiin. Maski na anong gawin mong public apology pa yan. Nandito na yan sa utak, sa brain ng tao sinabihan mo. For life niya na yung dadalhin hanggang sa mamatay siya. Kaya ganito kakritikal yung sinasabi ng Panginoon na paghatol sa kapwa. Laman niya ng puso natin, kapatid. Kaya pag-ingatan po natin.
pag-ingatan nating lahat. Mga kapatid, Sunday ngayon, malapit na po ang Ash Wednesday, March 5, at marami na tayong nakikita na sinasabi sa atin na paghahanda. In preparation po yan sa Lent season. 40 days po yan ang sabi po na isang Monsignor na napakinggan ko. So, may mga mahalaga din, nagpa-fasting tayo. Tatry ko po yan kasi first time po yan na mangyari kay Brad Calix na sabayan ko yung sistema ng Katoliko etong 40 days na ito in preparation doon sa Lent natin. Excited po ako sa March 5 dahil kung di ako nagkakamali, parang first time ko po yan yung abo dito. Opo. So, excited ako personally kasi bagong experience bilang Katoliko po. Kaya masaya po ako nakasama ninyo. Gusto ko po mag-grow sa Panginoon, nakakasama kayo. Yun po yung idea ng synodality. Yun bang journeying together. Para po doon sa gawain ng Panginoon Diyos, sa ating growth sa Panginoong Jesus. Etong Pilgrims of Hope natin. Opo. Sana excited ka na magsimba ngayon, magmisa, anumang oras po kayo dadalo sa misa. Handa natin yung puso natin. Pagdasal natin si Padre sa kanyang homily that the Lord will speak to us. Ganun yung attitude natin pagka dadalo tayo sa misa. Nakaredy yung heart natin, nakaredy yung ating ibibigay sa Panginoon, yung mga halad natin kung meron. Ganun po yun. Sana excited ka every Sunday. At least Sunday, kung hindi ka man araw-araw na pwede na dumalo sa misa. At least Sunday, hindi mo siya mamimiss. I'd like to acknowledge si Ate Elizabeth Bacnat. Salamat kapatid for praying para sa ating broadcast. God bless sa Bacnat family. Kay Alwin Sereño, sabi niya, Happy Blessed Lord's Day, brother. Sabi ni Elizabeth, tama ka po, sir. Ate Ia Montejo, salamat po sa pag-share ng video natin. Si Panfilo Rojero Cabarrubias Sr., maraming salamat po. God bless sa pamilya po ng Cabarrubias. Kay John Paul Rubit, bro, maraming salamat. Kung merong opportunity mamaya, magkakape tayo Brad Ang Cortez, happy Sunday, Brad. Sabi niya, good morning. Salamat sa pag-share ng video, Bro Cortez. Kay Ismael Bernat Galindo, maraming salamat po. Samahan nawa kayo ng Lord sa maghapong ito. Si Pastor Babes Acosta, maraming salamat, Pastor, for joining. God bless po sa inyong ministeryo. Kay Pepito Barbon, maraming salamat, bro, sa buong tropa natin dyan sa CFD sa Granada. Ordinaryong Katoliko, maraming salamat po sa inyo. Kay kapatid na Darling May Peña Flor Sibonga, salamat. Salvacion Labanasya, Germaline Honasan Balahadya dyan sa San Pedro Laguna, salamat po. At yung kaibigan ko sa Bago City na si Abner Alpinage Sales, maraming salamat. Bobby Taruk, Louis, salamat. Alan Yaneta dyan sa Hungary, maraming salamat kapatid. God bless sa work mo at sa buong pamilya mo sa Pilipinas. At si Marisa Buyaw, maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, maikli lang tayo pag Sunday. Preparing po kami sa pagdalo sa misa sa Sumag. Excited po si Brad Calix na makinig sa homily ng aming pare. At sana ganun din po tayo. Mga kapatid, ipagdasal nyo si Mrs. Plano ko siyang dalhin sa ospital under observation. Pero may gagawin muna ako para hindi kami masyadong mahirapan dun sa ospital. Etong paparating na week na to, baka po dalhin namin siya sa ospital. Ipagdasal niyo po kami ang pangangailangan po namin. Alam ko na napakabuti ng Diyos natin na hindi po tayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyong prayer. Pagdasalin niyo si Mrs. Yung kanyang sitwasyon na meron po siyang stage 3 colon cancer at
Medyo mabigat po yun sa pamilya namin sa ngayon, pero hindi po kami nawawala ng pag-asa na may gagawin ng Panginoon Diyos. Mas gusto namin yung kalooban ng Diyos na mangyari kay Mrs. Pero dapat may gagawin po kami. Isa po doon ay medyo challenging sa amin yung dalhin siya sa ospital. Kasi gusto ko makatulog ho ng maayos din yung aking misis. Maasikaso po siya ng maayos. Kaya baka pwede pong humingi ng dasal sa inyo. Samahan niyo po kami. Maraming salamat po sa inyo. Sige, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa paalala niyo sa amin. Maging maingat kami sa paghatol sa kapwa. Mabigat po, Panginoon, yung sitwasyon na madali kaming humatol sa kapwa. Mahirap makabawi sa dulo kasi yung pagkatao ng isang kapatid yung sinisira namin. Huwag kami masyado mapusok sa paggamit ng social media na hindi kami responsible. Maging maingat po kami kasi pag once nasira ang reputasyon ng kapwa, maaaring humantong ito sa hindi maganda. Maaari kaming kasuhan ng cyber libel. Pwede kaming makulong dahil po sa carelessness namin. Tulungan niyo po kami. Napapanahon po itong mensahe ng Panginoon para sa amin. Lord, maraming salamat kasi mabuti po kayong Diyos. We'd like to pray for our Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod at lahat ng mga kaparian sa kanilang homily sa iba't ibang oras ng misa sa maghapon hanggang sa gabi. Gabayan niyo po sila. Praying kami sa mga maglilingkod sa parokya, sa mga lektor, sa mga altar boys, sa yung mga diakono, mga lay ministers, lalo tigit sa aming mga kaparian. Lord, pagka Sunday sila ang bida sa aming panalangin. Huwag niyo pong kalimutan ng Santo Papa, Pope Francis sa kanyang recovery. Ayon sa Vatican News, hindi pa maayos ang kanyang lagay. At kami po ay nagdadasal ng kanyang complete recovery. Lord, maraming salamat sa mga kapatid na nandito sa broadcast today. Napakabuti po ninyong Diyos. Tulungan niyo po si Panpilo Rojero Cabarubias Senior sa kanyang pinagdadaanan, kung meron man, kanyang pamilya, trabaho. Si Louie, salamat. Maraming salamat po sa inyong pagkilos sa kanyang buhay. Gamitin niyo po siya sa kanilang parokya, si Ate Emily Ehusa. Patuloy niyo po siyang samahan na ma-enjoy po niya ang kanyang relasyon sa Panginoon kasama po ang kanyang mister. Magpatuloy po sila naglilingkod sa Panginoon Diyos. Praying po kami na ang Ate Letty Ausa ay patuloy niyo ring gagabayan sa kanyang mga ginagawa. Maging aktibo siya sa kanilang parokya na maglingkod sa Panginoon Diyos kasama ang kanyang entire family. Si Ate Yam Montejo, samahan niyo rin po siya sa kanyang pinagkakaabalahan, trabaho, kanyang buong pamilya, good health. Kay Jermaline Honasan Balahadya, ganun din. Sa kanyang struggle sa buwan na ito, kanyang mga anak, pagpapalain po nyo. Elizabeth Bacnat, ganun din. Kung ano man ang kanyang pinagkakaabalahan, samahan nyo po siya. Si Alvin Sereño, ganun din. Maraming salamat kasi ang salita nyo ay may pwedeng gawin to kay Alvin. Ano man yung desire ng heart niya sa taon na ito ay mangyari po nawa sa inyong kalooban. Si John Paul Ruby sa kanyang work, sa kanyang parents, pagpapalain po nyo. Si Brad Cortez, ganun din. Ismael Bernat Galindo, pagpalain po ninyo ang kapatid na ito sa kanilang pinagkakaabalahan.
buong pamilya. Pag-pray namin na makapag-share sila ng salita ng Diyos sa kanilang sa community, kamag-anak. Si Pastor Babe sa Costa sa kanyang ministeryo, sa Guimaras, at pag-ikot-ikot sa iba't ibang bahagi ng Region 6 para po makapagbahagi ng salita ng Diyos. Samahan niyo po siya ang kanyang pamilya. Pipito Barbon sa kanyang paglilingkod bilang lay minister sa Granada, sa kanilang simbahan doon, sa kanilang parokya. Pagpapalain po nyo. Si Ordinaryong Katoliko, hindi ko alam kung anong kanyang request ng puso, pero kilala nyo po siya. Tulungan nyo po siya. Yung laman ng kanyang puso, panalangin sa mga panahon na to ay may tugon galing po sa inyo. Si Darling May Peñaflor si Bongga sa kanyang business, kalakasan ng kanyang mga katauhan, bigyan niyo po siyang time na dumalo sa misa para ho makarinig na salita ng Panginoon Diyos. Salamat sa kanyang desire na tumulong sa mga kapatiran sa gawain ng Lord. Salvation Labanasya, pagpapalaan niyo po si ate sa kanyang plano sa buwan na ito. Kanyang buong pamilya po, magandang kalusugan din po. Si Abner Alpinagi Sales sa kanyang trabaho, bigyan niyo po siya ng patnubay, ang kanyang pamilya, ang kanyang kalusugan. Salamat sapagkat ikalawang buhay na po ang binigay niyo sa kapatid na ito. Salamat sa kanyang pag-aasikaso sa akin pagka napapasyal ako sa kanilang lugar. Pinagdadasal ko si Louie na patuloy mong tulungan, si Bobby Taruk sa kanyang mga plano. Si Alan Yaneta dyan sa Hungary, Lord, pagpalain niyo siya sa kanyang work. Bawal magkasakit ang mga OFWs. Panalain ko ang inyong patuloy na blessing sa kanyang buong pamilya. Kay Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, pagpapalaan niyo rin po. Praying kami sa mga OFW sa mga kapatiran. Taglay nawa nila ang patnubay po ninyo lagi sa kanilang pamilyang naiwan sa Pinas. Maraming salamat. Kay Marisa Buyaw, ganun din. Sa plano nyo sa kanya, samahan nyo po siya. Gusto naming mangyari ang kalooban nyo na kami lumago sa buhay pananampalataya. Kaya excited kami, Lord, na etong sa March 5 ay sana po etong sa 40 days na ginagawang tauna ng mga Katoliko sa Pilipinas ay maka-involve kami. Ang pagkakataon na makapag-fasting po kami, mga pagkain hindi dapat kainin for a while in preparation po sa Lenten season. Salamat, Ama, sa maghapong ito na gagawin nyo sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang sitwasyon ni Mrs. Bahala na po kayo. Kalmado lang po kami, pero may gagawin kami na ilang mga hakbang na sana ho ay pakatulong ito. Salamat sa mga kapatid na nagdadasal para sa aking may bahay. Pray po kami na itong broadcast na ito ay gamitin nyo upang makapaghatid ng mabuting balita at encouragement sa Catholic community nationwide. Lord, maraming salamat po. At sa iba pang nakalimutan namin na panalangin, sana ho ay makapagdasal uli kami sa mga private prayers po namin. Maraming salamat. I pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Hindi ako sure mamayang gabi kung magkakaroon tayo ng broadcast. Pero just in case, Lord willing, magkikita po tayo mamayang gabi. Happy Lord's Day. Magsimba po tayo. Dalo tayo sa ating misa. Maghihanda po tayo sa pakikinig ng homily ng ating makaparian. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Patalana Grace. Ako naman si Brad Caris mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Pakishare yung ating videos. And bye for now.